Okay, magandang umaga mga kabahagi. Welcome po dito sa ating programang Pamumuno 2025 kung saan isang oras po nating hinihimay ang mga adhikain at plataforma ng mga tumatakbo ngayong May 2025 elections. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po, ang inyong kabahagi sa Himpapabuhay, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. So eto na. Ang ating guest for today, Tata Ben, no? Tiyak kay marami na rin ang excited, ano? Dahil na meron na tayong mga pauna pang imbitasyon sa mga kabahagi natin na siya po ang magiging guest natin. Anyway, ang ating po mga kasama, of course, isang Filipino politician, public service, former Philippine Army officer. Ayan, siya po ay nakatanggap ng kanyang Bachelor of Science degree sa Philippine Military Academy kung saan siya po ay nakatanggap ng titulong Class Baron. Ito po ay ang sinasabing highest leadership award pagdating po sa akademya, no? At nagsilbing senador mula po 1995 until 2004. 19. Okay. Yes. And meron pa po 2007 to 2019, 'di ba? Okay, so dalawang termino po, no? Apat na termino. Okay. So siya po ay nagsilbing chair ng Senate Agrarian Reform Committee, that was year 2010 to 2016. At naging chair din po ng Senate Peace, Unification, and Reconciliation Committee, that was 2016 to 2018. Bukod po dyan, naging chair din po siya ng Senate National Defense and Security Committee 2016 to 2018 also. And ito po, naging second secretary ng Department of Information and Communications Technology or DITC 2019 to 2021. This Duterte's administration. Ano po? Okay? At sabi nga, huwag kakalimutan, nagsilbing senador sa atin, dito sa bansa natin, naging rebelde din po for 7 years. At syempre sa military, mas mahaba, which is 17 years. 17 years. Opo. Ayun. At isa pa, yun namang kanyang yung kanyang posibleng hindi nalalaman ng marami. Siya po ay dedicated husband, at talagang responsableng ama, and at the same time, loving lolo. Oh, diba? Siya po ay tumatakbo sa pagkasenador. Walang iba kundi si Gregorio Gringo Honasan II. Hello, sir. Hello, magandang umaga, Met. Mang Ben, maraming salamat po sa pagkakataon. Kayo naman, Ma'am Ben pa, magkaedad lang tayo sa iyo. Bro, Ben na lang po. Bro! Brother Ben. Good morning. Kanina, Bro Ben, dinidescribe ni Met, kayo, hindi ako. Napakahaba nung para mauubos yung oras natin sa haba ng nung kanyang qualifications. Pero ang importante dito na nabanggit po ni Colonel Gringo nga, 17 years in the military service. Yes. And then 7 years. 7 years. Oo. Na fugitive, rebelde. Naging rebelde. Rebel, no? Beginning in 1986. Oo nga po, after the EDSA Revolution. But anyway, we are not going into that anymore. Yes, sir. And after the EDSA Revolution, you've been through a lot of struggles already as a rebel, and then as a senator, as a member of the cabinet of the president, and so on and so forth. Sir Gringo, gayon po. Brother Gringo po. Brother Gringo. Sir, mas mukhang matanda na naman ako sa inyo. 78, 77. Hindi po magkakalayo. 77 ho tayo pareho. Pareho? Opo. 77. 77 Oh. tayo. My goodness. Lucky. Okay, anyway. Opo. So, with that long years of being a public official Opo. and a member of the rebel force,
you must have gained so much experience already on what life is all about here in the Philippines. Learned a lot of And lessons. you must have an idea what is causing all this. Hanggang ngayon po, hindi po tayo umuusad. Opo. Give me your assessment. Well, Colonel. Brother Ben, Met, no? Minsan nauwi tayo sa sobrang partisan politics na nakakalimutan natin yung mga tunay na problema. Hindi lang ito domestically but globally. Ano ang mga problemang ito na transcends politics, ideology, di ba? Economics, food, clothing, shelter, health, education, and now the new gold, the new oil, data, informasyon. Hindi ito yung marites, ha? Hindi ito yung fake news. Hindi ito, ang challenge sa atin is hindi pagpapakalat, pagsishare ng basta impormasyon, kundi pagsishare ng katotohanan. Timely, complete, accurate information para on a personal basis, on a family basis, on a community basis, on a national basis, we can make intelligent, rational, informed decisions that will affect our private lives and our national life. Yun, oo. So, Siya basic nakakalimutan natin yun eh. Minsan nauwi sa personalan, yun, pinag-uusapan, sino mai-elect, sino matatalo, protesta. Nakakalimutan na lahat ito dapat mag-converge sa pangangailangan ng halos lahat ng tao, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pagkain. Yan. Ngayon, i-superimpose po natin ito, Brother Ben, no? If you will allow me, no? Then we go by the Constitution. Habang ginagawa natin ito, huwag natin kalimutan, protektahan Article 3, Section 1, protektahan yung life, liberty. And property. At kung humiram tayo sa Western tradition, the pursuit of happiness. Protektahan natin yung buhay, kalayaan, pag-aari, ari-arian, at siyempre, ano ang silbi ng kalayaan, ng buhay, ng ari-arian kung hindi ka happy? Oo. So, life, liberty, property, at manghiram tayo. Kailangan happy tayo as a nation. Opo. Yes. Pero what is causing all this? Ano ba nagiging problema talaga? Bakit po natin nakakalimutan? Opo. We have leaders. We elect leaders. Well, talking about leaders, that's why faced with elections, where we elect a new set of leaders, national and local, no? We should use as a basis, siyempre, karanasan, kakayahan, Ito na talaga public papili. service, sakripisyo. Kaya nga ako tinawag na public service serbisyo. Tama. Magsasakripisyo ka dahil para hong pagpapari. Di ba? May bokasyon. Poverty, celibacy, and obedience. Obedience. Pag public servant ka, serbisyo. Bisan abonado ka na sa pawis, dugo at luha, Correct, serbisyo, pinili mo yan. Kung ayaw mo dyan, di maghanap ng ibang hanap buhay. Pero huwag kang humarap sa tao. Yun. Ipresenta yung sarili mo, pasayahin sila, abay, huwag kang mangako lang, mag-deliver ka. Yun, oo. Ayun. Kumbaga wala sa goal yung yung benepisyo nila bilang leader, 'di ba, Yes, no? yes. Oo. Okay. So ito tanong ko lang Sir, dahil kagabi Yes. kayo po ay recently, no? Kayo po ay inanunsyo na dineklara po, no, na ini-endorso ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang anak na si Congressman Pulong, Yes. no? Duterte. Ano po ang reaction nyo tungkol dito? Diba tinuruan tayo, Brother Ben, no? Met? Elementary tayo. GMRC. Good Manners and Right Conduct. In-endorso tayo. Yes. Thank you. Thank you. Sana maging karapat-dapat tayo sa endorsement, no? Wala naman tayo sa admin slate for various reasons. Hindi na natin pag-uusapan yun, no? So siguro, in-endorse tayo dahil baka naniniwala ang dating Pangulong Duterte. By the way, let me share this with you, no? Si dating Pangulong Duterte ay card-bearing member ng Guardians, of which I am chairman. Apo. At card-bearing member, Brother Ben, ng Reform the Armed Forces Movement after 86. So, ang relasyon namin ay hindi lang personal, kundi fraternal. So, siguro, yun ang nagutos sa kanya. Baka itong bro ko, maring makatulong pa sa sambayanan. Hindi po nyo hiningi sa kanya yung endorsement. Hindi po. Although, baka nagkaroon ng pananaw, no? Dahil nung dalhin siya rito sa Pilipinas after magbakasyon sa Hong Kong, 80 years old, dinala sa Villamor,
Sila kay sa chartered plane. Yes. Hindi yata nakapagpalit ng damit eh. Mhm. Hindi nalapitan ng nurse, Oo. ng abogado, sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng sambayan ng Pilipino, dito sa Pilipinas, Oo. at sa buong mundo. Di ba? Matapos sabihin ng ating Pangulo na our courts are functioning, hindi perfect, our justice system is working, we are not a failed state. So kung gumagana yung justisya dito sa Pilipinas, ba't natin pinaubaya si former President Duterte sa ibang korte sa ibang bansa? Inaamin ba natin? Yan, ito mas mabigat. Yes. Sorry. Go ahead, go ahead. Opo, go ahead. It's on ninyo ako. Di? Yeah. Yes. Aha. Hindi, go ahead. Nanonood yung susunod na henerasyon ng leader at mamamayan natin. Oo. Kung hindi natin kayang pairalin ang hustisya sa isang dating Pangulo, nag-aambisyon ba tayo na magpairal ng hustisya sa pangkaraniwang Pilipino? Ito nga, former President, hindi natin pinangalagaan ang karapatan. Life, liberty, and property, di ba? Nanonood yung buong mundo at Yes. nanonood para sa akin. Our next generation of citizens and leaders. Ito ba ang gusto nating halimbawa na ipakita sa kanila? Last, nahahati yung bansa, whether for or against ka. Hindi natin sinasabi, Met, no, Brother Ben, na guilty siya or not guilty. Using myself as an experience, di ba nakulong man ako? Opo. Oo. Dalawang beses. Nung unang beses tumakas ako kasama yung mga gwardiya. Pero hindi yun. Pangalawa, nakulong ako, nakapagpiyansa, nilitis, absuelto. Former President Gloria Macapagal Arroyo, kinulong, nilitis, absuelto. Former President Erap Estrada, kinulong, pinardon sa Pilipinas. Yeah. Oo. Ano ang Dito sa pinagkaiba bansa ni talaga. Former President Duterte? Bakit? Bakit kakaiba? Ang sagot ko po dyan, my own humble opinion is, sobrang politics siguro. Oh. Nagkakapersonalan dahil sa sobrang partisan politics. Colonel, Okay. itong issues na ito on the arrest of our former president is now in the hands of the Supreme Court. And the ICC. And the ICCC. No. Even Okay, in the Supreme Court muna. Sige. In the Supreme Court muna. Opo. Before. And probably sa dinami-dami ng magagaling na abogado dito sa Pilipinas, all of them have one opinion or the other. Opo. At magkakaiba po ito. Correct po. No Agree. two lawyers are the same. Yes, sir. So, what I'm trying to say here, ang gusto ko sana pong sabihin, bakit hindi po natin hintayin ang Korte Suprema nagpasya? Because there is already a case pending in the courts. Yes, sir. In the Supreme Yes, Court. brother. At malalaman po natin kung ano ang kapasya ng Korte Suprema tungkol dito. Yes, Brother Ben, no? Opo. Mukhang pareho ang wavelength natin na pag-isip natin. 77 po kayo eh. Justice delayed is justice denied. That's correct. Oo. So ang petition natin is not only to the ICC but to Supreme Court that to decide soon. Immediately if possible. Bakit? Life. Sigurado naman tayong buhay si Presidente, di ba? So life. Itabi mo na yung life. Liberty. Nakakulong. Hindi pa naman nahusgan. Bakit nakakulong for the last 40 days? More than 1 month. True. Deprivation of liberty. Justice is delayed. Kaya ba natin sabihin, pag nakalabas, aabunuhan ka namin yung sa 40 days na... Naku, yung nawala sa time. kanya yun. Oo. Yes, ma'am. Malaki na Time. rin ang nawala. Yung property, ibang issue yan altogether. So now, why can we not do that? So we're asking the Supreme Court to decide expeditiously. Hindi natin pinangangunahan. Nakakulong, dating presidente. Habang nagdidesisyon kayo, nakakulong. Deprived of liberty before he is pronounced summarily. Guilty or not guilty. Very basic ko yun kaya sa abogado. Ngayon, balik ko tayo sinabi niya. Abogado. Wala hong dalawang abogado na parehong posisyon. Magkaiba lahat siya, Of course. mga yan. Okay, so this is not to me, Opo. no? A legal issue only. Political. Ay lalo na ho. Every issue pag political, we have around 120 million experts talking at the same time. Di lalong magulo. Labo-labo lahat siya. So anong issue? Sovereignty. Yung kakayahan natin mag-dispense ng justice. The functioning of our justice system. Human rights. Di ba? Our national sovereignty. Yan ho ang nakataya rito. I think this is now our concern. Everybody's concerned Yes, yan. And oo. that is the reason why we have elections. Yan. Opo. Para alamin natin sino Siguro talaga ang kailangan magbibigay nun natin niyan. dito. Oo. Do you think we need new political leaders?
para mai-akmaho natin sa panahon ang mga nangyari? But if we think that the solution is to put new personalities, new political leaders, without re-engineering the system that Wala has rin. allowed this to happen, Mahirap din. mabigat to. Historically, I don't know if you will agree, no? Historically, you look at our history. We have been doing the same thing economically, politically, national, the same thing over and over again. Paulit-ulit And expecting a lang. different result. Yes, May oo. tawag mo dyan, no? Para hindi naman tayo maka-insulto. Okay, 1986 po, Brother Ben. EDSA Revolution. Siguro pinanganak ka na ba noong 1986? Opo, Okay, oo. anyway. But she was still a kid. Buhay na. Opo, pero mulat ka na. Oh, Okay. mulat na Hindi ako nga lang lumaki, noon. sir. Expose na ako Yes, niyan. Brother Ben. Freedom Constitution. Opo. Yeah. Revolutionary government. Okay? Ano ang una nating ginawa? That was an opportunity for us to improve the system, repair the institutional damage. What did we do first? We conducted elections. Yeah. Although automated, the same elections that will happen again in May 12. And our people are hoping that by putting new personalities with better ideas, Everything younger leaders, will it be will solve food, yes. clothing, shelter, education, health, and access to data. Abay, baka magkakaiba na naman ang opinion dyan. Correct. And oo. what they did to former President Duterte does not help us address these basic issues. Ayan. Nako, sige. Talagang yun ang matindi doon no? Anyway. Paulit-ulit lang na nangyayari sa ating Opo. bansa. At idagdag ko lang, nanonood itong mga susunod na leaders natin. Oo. Nanonood. Ito ba yung national conversation? Away politika, nakakalimutan yung mga tunay na problema. So pag sila na ang leader, sisisihin natin sila. Ano natutunan nila from our living example? Hindi lang yung tinuturo sa kanila sa classroom. Dapat may consistency. Kung ano tinuturo sa classroom, theoretical, is happening through living example from their parents, from their elders, from their national and local leaders. Yun ang living example. Ayun. But Okay. shouldn't this Sige. be the concern of the incumbent public officials today to see to it na etong mga concerns po natin ngayon, no, diba? Pero walang nangyayari eh. Well, Brother Ben, no? Government is too serious. Opinion ko lang po ito. Opo, Seryoso saan? Government is too serious a matter to be left to government only. Ayun. Oo. Governance, good government reforms is everybody's concern. Tama. Ngayon, i-relate natin sa West Philippines issue. Tumatalon po ako, no? Nako mamaya na yun. Teka, sandali. Kasi, Isisingit ko lang sandali. Oh, okay, sige po. kasi tatanong natin yun eh. Sige, pero tayo dun. ibibitin lang muna natin yan. I will follow orders. Okay. I have Sige. a very nice question for you. Diyan sa West I'm sure Philippines. all your questions have been nice so far. Matindi yan sa West Philippine Sea issue. Magbe-break lang Pero tayo. mga kabahagi, no? Magpo-pause lang tayo for a break. Definitely magbabalik ka agad ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, muli pong nagbabalik ang ating programang Pamumuno 2025 at ito balikan natin ang ating guest for today. Tumatakbo sa pagka-senador, muling bumabalik no, sa Senado, si Gregorio Gringo Honasan II. Okay, eto na. Colonel na, senador pa. Oo, at secretary. Fugitive pa. Fugitive. Secretary pa, di ba? Ang dami na no? Lahat na halos nung pwedeng i-address. Super lolo pa. Super lolo pa. Ayun. Okay, Colonel. Nabitin Ben. yung question regarding West Philippines. Actually, di ba, isa sa mga ito advocacy ni Sir, no? Ay kasama dyan ang national security and even yung tungkol sa mga yung mga problema natin sa territorial disputes, no? Ayan, sige, since nabanggit na, napag-usapan na yung West Philippine Sea kanina. Oo. But I'd like to ask, kasi as a military officer, Opo. you've been there for so many years na po. At alam ko pong may nalalaman po kayo sa security matters May and kaunting even nalalaman. sovereignty Opo, yes, matters. Ano Opo. po. The West Philippine Sea, very na yan talagang platform of aggressiveness by China. Brother Ben, let me interpret. Yung West Philippine Sea, sa atin yan. Exactly. Legally,
morally, geographically, historically. Aha. Sa atin yan. Decided na yan eh. Matagal lang, matagal lang sa atin yun. May arbitral ruling Correct. Pag i-google nyo, that's part of Philippine territory. Exclusive Yeah. Opo. economic zone. Opo. Okay, Any Philippines. opinion that differs from that, Aha. Is fake. diba? Okay na ba yun? Yes, sir. Very big. Now, Colonel, China continues to be aggressive. Opo. At times, binawater cannon tayo. Kinakawawa ang And mga lately, mangingisda. Muntik na pong banggain pa yung ating... Naputulan pa ng daliri, yung isa nating Coast Guard. Naputulan Oo, ng daliri. tama. Yung nating Oo. Navy. I do not know if what this government is doing now na walang okay lang. Ganon. Hindi ko maintindihan Pero ito, tama Colonel. ba yun, yung Tell me, tama po ba pagka-diplomasa? itong reaksyon ng ating gobyerno na wag na pabayaan na lang. Darben, yan ang ugaling Pilipino, di ba? Met, Mapagpasensya? no? Pagpasensya. Ang pasensya natin, walang hangganan. Pero pag pinikon mo ang Pilipino, Aha. medyo may mabigat kang problema. Hindi pa ba tayo napipikon? Ay, yun nga ho. I'm leading to that. Okay. Tinatanong ako, Aha. not only as a former soldier, former rebel, former senator, no? Does the Philippines have an army to confront an aggressor like China? No, parang may sapat ba tayong kakayanan? Oh, army. Ano siya, Okay. patapat mo, winawater can tayo, pinipikon tayo, iniinis tayo, no? Ang sagot ko, Met, no? Brother Ben, walang army ang Pilipinas. Because the Philippines is an army. Oh, Philippines, national security is everybody's concern. Dapat Hindi ho. Nasa pambansang awit natin. ang Amatay mamatay ng dahil sa'yo. Kung hindi totoo yun, pinapakanta natin sa mga estudyante natin, our next generation of citizens and leaders, di palitan natin. Ang magpaapi, ang magpa-water cannon, ang dahil sa'yo. Nako. Pero habang ang mamatay ng dahil sa'yo, every Filipino, man, woman, child, di ba? Lalaki, babae, not only here, but overseas, must be prepared to defend. Ngayon, ang tanong ho, winawater cannon tayo, pinipikon tayo. Sa tingin nyo, lulusubin tayo. Ang sagot ko rin, maring nagkamali ako, hindi siguro. Bakit? They are already here. Tingnan mo yung pit ng baso. Made in China. Nandito na sila. Halos lahat Hindi na. Yan. Ang tawag ko dyan, asymmetric warfare. Pag hindi ka pa, duda ka pa kung ano ang magiging international repercussions, kung lalaban itong mga maliliit na Pilipino, gapangin muna natin sila. Okay. Pogo. Diba? The drug problem. Yes. Let's erode their social fabric. Bigyan natin ng problema sila sa loob ng kanilang bakuran. Oo. Yan ho ang thinking ko. Ngayon, so ano gagawin natin? Yun ang dulo nito. So ano gagawin natin? Ganito siya. Mag-ready tayo. Bakit? Tayo ay 120 years old. Ang history natin. China is 5,000 years old. Mas matanda. The US is 250 years old. Ay idagdag na natin yung UK. 1,000 years old without a written constitution. I-add mo yung 1,000 plus 250 plus 120 natin, wala pa sa kalahati ng 5,000. Opo. Ang punto ko, hindi naman natin kayang basahin yung nasa isip, sinasabi at ginagawa nitong mga nag-aambisyon sa atin. Mag-ready tayo at huwag tayong umasa. Last point. Sa tingin ba natin with all this bilateral, multilateral security arrangement, ilalaban pa tayo ng patayan itong mga nagsasabing kaalyado natin? Nako. I have doubts. Kung hindi tayo ipaglaban. Baka umatras din, ano? Baka Parang yung umatras ginawa sa din. ibang bansa. Takot din sila. Aha. Mag-ready tayo. Okay. But the minimum requirement for readiness is to unite. Hindi pwedeng pa isa-isa. Unite as a people, one flag, one nation, one people. Diba? United as a people, confronting a common enemy. Ang mensahe dapat sa mamayan natin is hindi normal ang sitwasyon ngayon. Di tayong Pilipino, okay na yan, hayaan mo na yan. Kung pikunan lang, di hayaan natin pumasok dito. Sa Intramuros. Dino natin sila i-water cannon ng tubig galing sa Poso Negro para magkaalaman. Hindi ho, I'm not joking. Can you imagine yung logistics line nila? Yung army nila papasok dito, papakainin nila. Hinaharas pa natin dito sa loob. World class ho tayo.
as soldiers. We are also world-class as peacekeepers. So, diplomasya, pakiusap. Pero kung piko na, ano magagawa Wala na, natin? andun na tayo. Nagmamakaawa na bigyan natin ng away, di magkasubukan na. Pero tama po ba itong ginagawa lang natin? Wala tayong... Ay, hindi mo. Puro diplomatic protest tayo It will all be up to the people. Not only up to government. Kung sobra ng pang-aapi, wala naman tayong inaasahang kaalyado natin na magpapangatay para sa atin. Magkasubukan, no? Pero konting pasensya dahil madaling magsimula ng gulo. Winater canon mo ako, Brother Ben, pariling kita. Gera na. Gera na yan. Gusto ba nating gera? Ngayon, galing na tayo sa gera. Ano na pala natin? Mahirap yun. Gera sa loob at sa labas ng bansa. Diba? So, yung bang gusto natin? So, exhaust all means. Pasensya, diplomasya, legal means. Abi kung ayaw ninyo, disubukan nyo kaming mga Pilipino. Hindi ba kayo natuto sa Kastila, sa Hapon, sa Amerikano, nasan sila at nasan tayo nga? May sarili tayong problema, pero ang tingin ko rito, Matt, no? Brother Matt. Ito pa, last point. Sorry Go ahead, please. Pro-China, anti-China. Pro-US, anti-US. No? Pro-BBM, anti-BBM. Pro-PRRD, anti-PRRD. Narinig ba ninyong pro-Pilipino? Wala na. Isang tabi na ang Pilipino. Hindi natin... Yun ngayon ang gawin nating matingkad. Bago tayo mag-pro-anti, pro-Pilipino tayo. Protect our national interest. Protect the future of our next generation of citizens and leaders. The Philippines is an army. Ayun. Is there any way that this could be legislated? National security. Halimbawa kayo po Day one. Magiging senador ulit kayo. Pagkatiwalaan ako ulit. Di ba? Day one, after I take my oath. National Security Policy. Commonwealth Act number 1, National Defense Act, is the law that drives our security policy. Drafted 80 years ago by Major Dwight Eisenhower and William Ord. Laging presidente na si Eisenhower, namatay na, yung pa rin ang policy natin. I-upgrade natin. Kailangan kasi, Brother Ben, no? May plano. Sinasabi natin sa ating gobyerno, sigurado kami may plano. Hindi naman kayo pakaangkaang, di ba? Sigurado may plano kayo. Isama ninyo kami sa planong yan. Yun. Para pag nagkagulo, saan kami kukuha ng tubig, ng pagkain? Kung aarmasan ninyo kami, saan kami magdodo ng armas? Detailed talaga kung ano ang sunod na yan. Yes. Yung mga batas. No? At, ma'am, pag nagtanong kay Mami, idagdag ko na yung legislative agenda ko. Okay. Idadagdag ninyo yung sigurado yan. Correct. Kasi itatanong Mamaya natin yun. pagbabalik natin. Okay. Brother Ben, Matt, you cannot give what you do not have. Sabi tayo, unity, diplomasya, laban tayo. Nag-aaway-aaway tayo, eleksyon pa lang. Oo nga Ngayon pa lang, mas magulo na. Nanonood ngayon yung mga nag-aambisyon sa atin. Lahat pati kaalyado natin, di ba? Nanonood. Siguro nasa isip nila. They are happy. Ang gugulo nila, no? Mag-reclaim pa tayo doon sa West Philippine Sea. Lalo silang nagkakaroon ng pagkakataon. Ayusin natin yung sarili natin. Mag-unite tayo, focus on the real problem so that we can fight. United as a nation. United as a people under one flag. Hindi tayo Ilocano, Bicolano, di ba? Iisa lang tayo. One flag. Pilipino tayo. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Yung tanong ko po, Sir Gringo, yung tungkol dun sa, kayo po ay naging kalihim ng DICT, no? So when you talk of DICT, alam na natin, it has something to do with technology. Signal. Ayan, ayan. So, yung mga tungkol sa mga digital transformation ay bahagi rin po ng inyong advokasya, no? Pero ito tanong ko lang, with this time na in the advent of technology ay nasasama, no? At ito'y alam na, even ng mga bagong henerasyon sa ngayon, itong tungkol sa AI, no? Ano po ang pwede niyong gawin dito dahil napapansin naman natin, ito po'y napapasukan ng mga scammer, di ba? Nagiging biktimang marami. Hindi lang tayo. Di ba? Buong mundo. Buong mundo. Yes, opo. Vulnerable tayo. Yes. So kung may duda ka, wag mo muna i-press yung button. Okay. Di ba? Kung may duda ka, namaha ka. Kung hindi ka sigurado, puntahan mo yung opisina. Medyo mahirap, pero security ang nakasalalay. Opo. Kisa sa maha ka. Office of the President, tinahak. Ayun nga Yung COMELEC. Marami mga ahensya yung National Grid Corporation. Yes. Nahak. So ano ang solusyon? Digital education.
Okay. We teach our people, our young people, especially government. Mhm. Dahil ang appreciation ng government for digitalization is, hindi ko alam kung sinasadya, Brother Ben o Met, no? Parang ayaw nilang mabilis at mas matipid at mas eksakto, mas precise. Parang gusto nila manual. Bakit kaya? Bakit? Hindi ko Oo nga. sasagutin yan. Baka Bumabagal magalit lang. sa atin yung... di ba? Paano pag manual, imbis na pabilisin, pahirapin. Oo. Bakit natin gustong pahirapin? Siyempre, baka Correct. kulang ka sa supporting Ayun, supporting papers. yun na pala eh. Baka kulang ka sa supporting Maraming pesos. hihingin sa'yo. Corruption. Oo. Yes. Doon papasok yung Yes. mga red tape. Like, kung isang pindot mo lang, di ba yung bureaucracy, yung proseso na inaabot ng linggo, buwan, taon kuminsan. Totoo po. Abay, isang segundo. Nakukuha mo. Digitalization. Faster. Pero kung security ang nakasalalay, baka mahaka, abay, wag muna i-press. Aha. Di ba? Oo. Lalo na kung ano-ano ang lumalabas no, sa gadget mo. Puntahan mo. Yun. Yes, puntahan mo. Mhm. So, digital education. One Okay. approach. Ah. Kaya lang, yung gobyerno kailangan ma-improve ang appreciation for digital education. Mhm. Bakit talaga gusto lang pabagalin? Pabagaling, pahirapin. Pahirapin. Pagastusin. Oo nga. My goodness. Doon Okay. papasok yun. Men, Di ba? nag-sekretary ako. Yes. Paano ako naging sekretary? Hindi naman ako teki. Oo nga. Sundalo lang ako, rebelde. Pero wala sa mindset. Sabi niya, hindi. Ikaw, ang mission mo ganito. Di kumuha ka ng mga eksperto. Sabi sa akin ni President Tama Duterte, naman. okay? Tama naman. Get the best and the brightest. Technical people, legal people. Mhm. Pero ito ang mission mo. Sundalo lang ako. Di mission ka agad. Okay, connect government to other governments, domestic and global. Connect government to business for productivity, economic activity. Yes. Connect government to the citizens and everybody to each other. Mhm. That's the first part of the mission. Second part, do this faster and cheaper. At kung kaya mo, libre. Oo. Yun ang ginawa ko in 2.5 years. Aha. 800% Mm-mm. ang improvement sa baseline. Wow. Frequency natin. Pre-Wi-Fi, 500%. Kinapos ako ng oras dahil ni-recruit ako ng Uniteam. Hindi ako naman. Sige. Baka mas marami akong magagawa as a senator. Pero ito, nakakatuwa. Uniteam. Mhm. Anong ginagawa ni Unasan doon sa Uniteam ni Marcos? Hindi ba magkasama sila? Sa kabila siya ng Duterte. Sabi ko, ano ang plataforma ng Uniteam? Unity! Aba di, sali ako dyan. Pagkakaisa. Oo. Sabi ko, subukan natin. Mm-mm. Tinanong ko, lahat na nakakausap ko, sino ang ayaw ng unity? Raise your hands. Wala naman. ang Wala taas ang naman. kamay. Of course, everyone wants. Ito ngayon, Met, no? Oo. Brother Ben, na nakakatawa. Oo. Sumama ko sa unity dahil ang plataforma, Unity. Yan. Ano na nangyari sa unity? Yun na Wala nga. na nga po. yung mag-running mate, medyo... Magkaaway na. So, ba't ako sumali-sali dito? Yun ang mga nasa isip ko. No regrets, no regrets. Pero inendorso ko yan ni Mr. Duterte. Opo. Okay lang. Hindi naman ako sinama sa slate ng admin. Aha. So, Oo. Kung Hindi siya kung sinama ako sa slate ng admin, nung alyansa, Apo. GMRC, thank you po. Hindi ako sinama, di thank you pa rin. In-endorse ako ng PRRD, di thank you. Thank you. Galing Pilipino. Thank Yes you. po. Oh, my Oo. goodness. At least, di ba, na-appreciate nyo Opo. yung gesture. Oo. Ayun. So, yun lang ang nakakalungkot, no, sir, na kayo ay naging bahagi ng Uniteam na bigla na lang Nako. na-break. Met, Diba? Brother, please allow me. Dahil ngayon tayo nagkita-kita, di ba? Okay, DICT ako. Ang mission ko, connectivity. Punta ako sa local government. Bibilisan ko lang ito, no? Yes po. I-connect natin, ha? Tower, kable, fiber, satellite. Yes. Alam niyo ang tanong sa akin? Hindi ko na ba maginig kung sino man nagtanong. Secretary, ilan ba boto dyan? Yung i-connect natin. Ako naman, hindi ko muna sinagot. Punta naman ako dun sa mga telco. Sabi ko, i-connect natin ito, ha? Ang tanong nun sa atin, saan ba tayo kikita dyan? Nako. Okay. Nako, yun ang Ngayon, malungkot doon. Beta, Ha? Di ba sabi ng gobyerno, inclusive growth, sabay-sabay ang pag-unlad, therefore, i-connect natin yung pinakamalayo, pinakamahirap at pinakamaliit. Yes. Kahit na wala pang tao. Yeah. Pag kinonect mo, dadami tao, economic productivity, dadami ang tao, dadami boto, kikita ka. Classic management theory. This is the short-term sacrifice for a long-term benefit.
that will serve the highest national interest. Yes. Mas mura. Mas marami din Pero ang kailangan ano. magkakambal. Yung infrastructure, connectivity, signal, wifi, no? At saka yung infrastructure, tulay, kalsada, release ng transport. Ganon ang dapat siguro, ang seryosong pagpaplano. Yan ang bala kong gawin if I become a senator. Sana naman po maging senador ho kayo. Sabay-sabay. May patupad na yan. Oo. Tulad sabi ko sa inyo, baka ayaw naman siguro nung mag-senador, yung mga katulad natin mag-isip. Mamaya, Oo nga. itatanong natin Oo. yan, mamaya. Sige. Itatanong natin yan, mamaya. Okay, sige, magbe-break lang tayo. Meron ano pang yan, isa. Tata Ben? Briefly lang po Yes ito, po. Opo. Yes, Brother Ben. Colonel, kasi alam kong kayo po very strong ang paninindigan po ninyo laban sa corruption. Opo. Meron po ba kayong mga binabalak na gagawin? Yung corruption is... Pagkontra sa corruption. Hindi ko isinama ako sa target list ng corruption, di ba? Kinulong si former Senator Enrile, kinulong si Senator Jinggoy Estrada, kinulong si Senator Bong Revilla. PDAF. Sinubukang ikulong si Presidente, si BBM. Yes. Because of my association probably with Senator Enrile, sinama ko, kaming dalawa ay absuelto. Can you imagine? Pa-reform ako, tapos kakasuhan mo ako ng corruption. Di ba? Ngayon, ano ang thinking ko dyan? Yung corruption is as old as mankind. Yung mga old Roman senators, Yes. kero ko ba sa bigat ng mga yung pera na nasa bulsa nila noon. So what do we do? Not eradicate. That will not happen. It will never happen. It never happen in an ideal society. Dahil man, by nature, is imperfect. Di ba? What we can do is control mechanism. First, after I take on, amend the local government code. Dinevolve ang authority and responsibility. We forgot to devolve the money. So nakapila na naman. Kung kapartido ka, todo bigay. Meron ka. Pag nagkamali ka ng sagot, doon ka sa dulo. Duda ka pa kung bibigyan ka. Amend the Internal Revenue Code. You pay taxes where you operate, not where your headquarters are. So yung local government na umaasa, di ba, sa internal revenue, sa IRA. Sa IRA, oo. Pag 6-class municipality ka, saan ka kukuha ng pera? Walang pondo Magbayad doon ng eh. buwis yung mga foreign corporations where you operate. Amend the auditing code. Para naman ma-solve na itong CIF, di ba? Yes. Legislative... Papayag po ba yung mga kapwa nyo magiging legislator yung dyan? mga nakikinabang na iba dyan? Brother Ben, Kernel. if you know me... Matinding laban yun. If you know me, my history, pag naniwala ako sa isang bagay, lalo na yung kinabukasan ng ating mga anak, Yes, ilalaban ko ng patayan. Oo. Wag na ninyo ako pag-ubari ng shirt. Ito, example lang. Apat lang ang daliri ko sa isang kamay. Hindi ito nasagasaan ng tricycle. Opo. Sa pakibaka ito. Ayun. Ito, tama ng granada. So I put my money where my mouth is. I not only talk, I lived it, di ba? Binuhay pa ako ng Panginoon. Siguro may pag-agawa pa. Iyon. Oo. Yun yung dahilan, Yeah. di ba? So yun ang ilalaban ko. Whether I'm talking to 23 other senators or, well, sa tingin ko naman, I don't want to underestimate our senators. Baka naman maintindihan nila at supportahan itong mga... Correct po. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, nasa final segment na po tayo ng programang Pamumuno 2025 at eto na, Tata Ben ha, ang iyong napakahalagang tanong para sa ating nagiging tinatampok, no? Dito sa ating programa everyday. Okay? So that's your time? Etong last question po natin moot and academic na Kasi simula't-simula pa po na ipaliwanag na po ng ating special guest, si Colonel Ringo Honasan, ang dapat po mangyari sa ating pamahalaan. But you are now, you have already decided to run again. Ano po? Napagpasya na po ninyo na at kailangan lumahok po ako. Kasi walang nangyayari Opo. Walang nangyayari. At saka, Brother Ben, no? Hindi lang walang nangyayari. That's to me, Opo. 2 hours. Alam niyo naman tayo, hindi naman tayo kausap, no? Unfinished business. Unfinished. Ang dami kong Hindi pa naiwanan na tapos. trabaho na gusto kong tapusin kung pagbibigyan muli tayo ng Okay. panibagang mandato. So ito po ang tanong, Colonel. Bakit po sa tingin po ninyo kayo ang iboboto Okay. ng taong bayan? Ito, Brother Ben, Bakit kayo ang iboboto ni Ben Paipon?
Yan. Abe. At syempre ng ating mga kabayan. Ni Beth. Kausapin niyo po ang ating taong bayan na nanonood sa atin ngayon. 17 years as a soldier. Ito lang ho ang nilalagay ko. Hinahain ko para suriin ng mamamayan. No? 17 years na sundalo, 7 years na rebelde, 21 years na senador. First truly independent senator in Philippine political history to win in national elections. Not only once, but 4 times. 2.5 years na secretary ng Department of Information National. Itinaya ko ho ng paulit-ulit yung buhay ko, yung karangalan ko, yung pamilya ko, yung karir ko. Impa ko, gusto ko naman sana noon, pag-graduate ko ng Philippine Military Academy, maging general, and mag-retire ng tahimik ng pumuhay. Pero, iba ho yata ang plano ng Panginoon at ng tadhana, no? Okay. Bakit hindi ho ninyo ako kailangang iboto. Kailangan lang, pag pumili kayo ng iboboto ninyo, ang batayan ninyo, ay hindi naman ito papugian Hindi naman ito madadaan sa forma. Ang batayan ay karanasan, kakayahan, at yung kapasidad na maglingkod, serbisyo, at sakripisyo. Ngayon, ito ngayon yung clincher, Brother Ben, no? Met, para sa amin dalawa lang to, no? No. Brother Ben, bakit kayo nandito pa sa public affairs program? Hindi ba kayo tinatanong minsan ng mga bata? Anong Ben? Tato Ben? Ba't hindi pa kayo mag-retire? Umuwi na kayo. Enjoy nyo yung private life ninyo, boy. Bakit? Ganon din ang tanong sa akin. Tayo, Brother Ben, pwede ba tayong umuwi at makatulog ng mahimbing kung alam natin na may naiiwan pa? Na biktima ng kawalan ng hustisya, nagugutom, kumakain sa basurahan, walang bahay, hindi makabayad ng tuition, simpleng antibiotic, walang pambili. Barangay health center, walang tao, walang gamot. At nagiging biktima ng fake news ng Marites. For both of us, I think our generation, that's why you are here and I am here, our country is our home, our family at our people. No one is saved if some are left behind. Inclusive growth. Kaya nandiyan ka at nandito ako at naghahangad tayong pareho na makapaglingkod in our own capacities. Yan na dahilan kung bakit gusto kong bumalik. Pero kung sabi ng taong bayan umuwi na kayong dalawa, mag-retire na kayo. Adi, yes sir. Di, piliin nila yung karapat-dapat. Itong election will not solve our problems. EDSA 86, pakaluklok ng bagong mga personality sa poder, nag-uwian tayo. After elections, pakahalal natin, uwian, masaya. Nakapamili tayo. Dapat to hindi. Pagkatapos ng eleksyon, tutukan natin at singilin natin yung lahat ng kandidato na humarap sa inyo at nangako. Oh, Senator, sabi mo nung umiikot ka, nagkakampanya ka, ito gagawin mo. Ngayon parelax-relax ka na lang. Ano ba to? So, ang singilan is during elections. Ang singilan dapat is between elections. At ang magsasabi talaga niyan, ultimately, is yung taong bayan. Pag sinabi ng taong bayan na tama na, iba naman, bago naman, mas bata, sino tayo para hindi sumunod? Pero habang buhay tayo, nakakapag-isip, may pangangatawan, wala naman tayong health issues, no? At sabihin ng taong bayan, sige, continue your service in your own capacities. Yun. Alam po ninyo mga kabahagi, na-challenge po ako ni Colonel Kasi siguro nakita niya matanda na rin tayo. 77. Brother Ben, yung kung imbitahin uli niya ako ni Beth sa programa at pagharap natin, sino ka nga ba? Nako, yun ang meron ng nakakalimot na. Mahirap yun. But this is the, this is the catch here Nabanggit ni Colonel na ang dami na niyang nagawa. Yes. 17 years as military, 7 years as a co-leader, as a rebel leader, and so many years in government offices and so forth. Pero nandito pa rin siya. Yes. Hindi ho. Oo. At bakit tayo buhay pa hanggang ngayon? Exactly. Sa pinagdaanan nyo, pinagdaanan ko. Yes. Matinding hirap, matagal diba? na tayong ang address natin, Memorial Park. Ito natutunan ko po as a matter of reflection after the Holy Week. Parang na-realize ko, Colonel, nabanggit ninyo, bakit nandito pa ako as a broadcaster?
And I always ask myself, why? Bakit nga ba? Yeah. The most important question. Why? Bakit? So tatanong-tanong ko sa sarili ko and even to him. Opo. Na up there, sabi ko, di ba may mission ka sa akin? Oh. Sabi ko sa kanya, Opo. di ba may mission ka sa akin? Tapos na ba yun? Ah. Eh parang bumubulong, hindi pa. Ayan. Hindi pa. Oh. And that's why you are here. Ganun din yung sa kanya. Yan na yun. Hindi na Meron tayo pang kailangan unfinished business, di Right, ha? ba? Brother Ben. Hindi na kailangan tayong bulungan eh. The fact na gumising tayo kaninang umaga, Yes. samantalang may mga ibang tao na natulog kagabi, hindi na gumising kanina. Iyon. Yun ang sagot. Aha. Kaya ka pa buhay, kaya kayong dalawang mga siraulo buhay pa. Then, Medyo ka ba? Medyo. meron pa akong paggagawa sa inyo. Hindi pa ako tapos. Yan ang God sinasabi. and the country and our people and our children are not correct. yet done with us. Yes, okay. That's Teka why lang, we are here. bago makalimutan, ano pong numero ninyo sa sa balota? 31. Ayun, 31 sa balota. Huwag niyo pong kalimutan. By the way, shout out lang kay Lizelle Carranza, Rona Manlapas, Aldrin Santiago, Carol Renia, Eden Pedralves, Joshua Seda, Drummer Napay, Angelo Chua, Uno Baki of Karen Mendoza Pama, and of course kay Booker Panotes. Ayan, maraming salamat po. Okay. So, Sir Gringo, talagang... maraming salamat, sir. We cannot overemphasize the fact that we are very grateful Yeah. that you have dropped by dito po sa ating programa. You gave me a voice that is reaching more Filipinos that I can reach even during campaign period. Binigyan ko ng boses ng plataforma. That's another reason. Two reasons. If I am able to go back to the Senate with the trust, the help of God, and the trust of the Filipino electorate, di ba? I will have a personality. Hindi na ako former senator, former rebel. Senador na. Senador po. Yeah. Okay. At meron akong plataforma. Opo. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Pwede akong tumayo at sabihin, ito ang problema natin, ito ang solusyon. Iyon. Two very important reasons. No? Yes. All Oo. right. So, ang hiling ko lang po, as a parting prayer and statement, no, is again, I cannot overemphasize, one flag, one flag. nation, one people, dreaming hard together. Together palagi. Dreaming hard. Wala naman sa mga mangarap eh. Hindi pwede nangangarap lang tayo. Praying hard. Together. Kailangan pag nagdasal tayo, pare-pareho dasal natin. Hindi yung magdasal tayong kunin na ni Lord yung kalaban natin sa politika. At siyempre, para hindi naman kayaya sa Panginoon. O ano man ang tawag natin sa Kanya? Allah. Yes. Dream hard together, pray hard together, and work hard Work hard. together. Opo, salamat po. See you in the Senate, Ay, nako. Senator. Wherever Good luck po. I will see you. And I hope you will not ask me, sino ka nga? Okay, sige, Okay, thank you very magpapasalamat much. din tayo sa mga kaagapay natin sa production. Nandiyan po si Miss Ann Honggo, ang ating head. Of course, Mr. Ram Alonso. And of course, si Serge Magat and si Fiana Sweet Ferrer. At syempre, ang kaagapay natin dito sa booth ngayon, si Mikael. Mikael. Thank you very much, Mikael. At Tata Ben, ang mga nasa Ang technical mga side. technical people naman po natin, thank you very much, lalo na sa ating technical director. Walang iba kundi si Engineer Dave, Yes. sila Joshua, and Romar. Thank you very much. Maraming salamat po. And sir, thank you very much for Nako, coming. Arben, I remember something. We are a nation of heroes. Aha. Mga bayani. By ancient definition, ano ang definition ng hero? Any man and woman, young or old, who together work to build for the next generation, sina Michael, are heroes. We are a nation of heroes. Iyon. Believe me. Alright. Okay. So, huwag ninyong kalilimutan o yan. Yes, Be okay. like Bonifacio, Mabini. Oo. Bonifacio, Tama po. Ito, beta, okay lang. Our national heroes, Jose Rizal, 24/7 ang bantay sa Luneta. Bonifacio, Aguinaldo, Mabini. Rizal, genius, no doubt. Medyo underheight ng konti. Chick boy. Imperfect, di ba? Perfect. Bonifacio, firebrand, revolutionary. Mainit ang ulo. Mainit. Na-outmaneuver ni Aguinaldo Kaya, na may private, sabi ng informasyon, may private swimming pool, private bowling alley. Hindi perfect. Mabini, could not even walk. Sublime paralytic, brains of the revolution. Together, imperfect men dreamed and fought and died For their country. For a country that did not exist during their time. Aha. Sino tayo para higitan yon?
Tama. Naalala ko Oo. Yes. So, Beautiful, tandaan nyo beautiful yun. recollection. Ha? Okay. So, Colonel, mga... thank you very much, sir. Nako, may honor. Thank you. All right. Met. Okay, so mga kabahagi, sumayin niyo po ang ating isang oras na talakayan dito sa ating programa at inaanyayahan namin kayo muli tomorrow at sumama dito sa ating Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Menion. At syempre po, ang inyong kabahagi sa Himpapuid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.